Umpisahan nga po natin, mga boss, itong talakayan natin dito sa banat ni Adjong. Congressman Sia Alonto Adjong, ang sabi po mga bossing, a threat is a threat. Kahit pasabihin nyo na conditional threat yan, mga kababayan. Ito po. Siguro visit na din po, no? Tapos sa nakikita niya, hindi pa umattend doon sa NBI si Inday Sara Duterte. Ay nako, nanggigigil na din ho siguro mga kababayan. No? Sabi niya dito, there is a striking contrast between the character of the president who is looking out for the welfare of the Filipino people and putting the interest of the country first. Ito nga po mga kababayan, yung sinasabi natin na sabi ng presidente, wag na lang natin pansinin yan. Hayaan na lang natin yung si VP Sara, wag nyo nang ipa-impeach yan. No? Wag na kayong mag-file ng impeachment dyan. Kasi nga po, nagiging sagabal lang po yung walang kwenta, no? Doon sa problema ng ng bayan, mga boss, na inuuna talaga ng presidente natin. Tingnan nyo na lang ho, mga bossing. Mayroong mga pagkakautang po ang ating presidente, no? Kagaya ng mga nakaraang administrasyon, mayroong pagkakautang. Ang pagkakaiba nga ho, mga kababayan, yung mga nakaraang administrasyon, hinahayaan na lang po yung utang ng Pilipinas, no? Sa mga susunod na presidente. Hindi po ganoon ang ating ang ating presidente, no? Yung kanyang mga inuutang binabayaran niya din po, mga kababayan. Ako nakikita ko dito, matatapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos na lahat ng inutang niya sa panahon ng siya ay nanunungkulan, mga bossing, bayad po lahat yun. Zero ang magiging utang ng presidente. At ang nakikita ko pa po dito, mga kababayan, yung utang po ng Pilipinas, maaring mabawasan pa po yun. Dahil nga po dito, no, sa estilo ng pagtatrabaho ng ating Pangulo. Yung mga walang kakwentang-kwentang bagay, kagaya na lang ni BP daw, walang kwenta, hayaan na lang yan. Hindi makakatulong para sa sambayan ng Pilipino yan. Yan ang gustong puntuhin po, mga boss, ni Congressman Sia Alonto Adjong. Sabi ni Mona Lisa Bautista, anong klase kaya na lawyer? No? Walang alam, hindi marunong sumunod sa batas. Vice-presidente po kasi, baka akala nila, above the law na kapag ka vice-presidente. Tuloy ko to, ha? And the BP. Nako, ito, yung pagkakaiba nga ng presidente at vice-presidente natin. And the BP who seems to evade accountability by threatening the security of the highest official of the government, mga kababayan. Pansin po kasi talaga At kahit sino po ang magsabi, mga bossing, threat yung ginawa ng vice-presidente. Wag lang po mga DDS, ha? Kasi po yung mga DDS, nakikinig po yan kaila Panelo, nakikinig po yan kaila BP Sara. Iba naman po yung pagkakaintindi nila doon sa mga sinasabi. Pero majority po ng mamamayang Pilipino, loob po at labas ng bansa, ang pagkakaintindi po nating lahat, threat. Yung ginawa at yung mga sinabi ng vice-presidente. Kahit nga po yung ibang bansa, mga bossing yung mga nagbabalita na mga taga-ibang bansa, threat, mga kababayan. Kaya nga natatawa sila. Ano to, lawyer to? Kagaya ni Ma'am Mona Lisa Bautista, ano to, lawyer to? Hindi niya man lang alam kung ano yung mga sasabihin niya. Hindi man niya lang alam kung paano mag-express ng galit nang hindi makakasuhan at walang walang tinetret. Walang pinagbabantaan. Biruin nyo nga naman yan, Minsan masasabi natin sa isang banda mas magaling yata ako mag-isip kay BP, Ako araw-araw parang press conference, mga kababayan, yung ginagawa ng mga vlogger, lalo na pag live stream, Parang press conference yan. Pero nandoon po yung mga pag-iingat namin, na i-express namin yung aming mga saloobin, yung aming mga banat.
nang alam namin na hindi kami makakasuhan. Pero ang BP, siguro talagang iniisip niya, Vice Presidente ako. Kahit ano ang pagsasabi ko dito, no? Kahit na ano ang lumabas sa bibig ko dito. Oh, okay lang kasi Vice Presidente ako. Siguro ang akala ng Vice Presidente, may immunity din po siya, mga bossing. Ay, hindi po. Presidente lang po, mga kababayan. Tuloy. Oh, a threat is a threat no matter what, no? Even if it's perceived to be conditional. Kasi yan yung pinapalabas nila Bato de la Rosa, no? Yun naman sinabi ni BP Sara, conditional threat naman yun. Kumbaga, pag nategi na, saka pa lang. Sino naman po maniniwala, mga kababayan? No? Na kaya mong mapasunod yung isang hitman, kung alam niya na walang kasiguraduhan yung magbabayad sa kanya, kasi tegi na ho, mga bossing. Ito yung sitwasyon dyan. Paano kung tegi na? Diba? Paano kung tegi na si BP Sara, mga boss? Sino magbabayad doon sa hitman na yun para mo mapa-oo? Siyempre, matalino din ho yan, mga kababayan. Iisipin niya, sandali lang. Tatagihin ko tong mga iniuutos mo. Tapos, tegi ka na nun. Alaws ka na nun. Sino magbabayad doon sa trabaho ko? Ang naiisip ko ho dyan, mga boss, baka may advance payment na. No? Para mapa-oo mo yung isang hitman. Tatrabaho. Yung nagpapatrabaho, wala na. Paano yung bayad nun? Kaya nga ho, di ba? Nandoon yung pagpaplano na. Meron ng plano ho, mga bossing. At kung makikita nyo ho, yung timeline, simula isang buwan makalipas, biruin mo. Sabi ng Vice Presidente doon, gusto kong putulin yung ulo niya. Doon pa lang ho, makikita na ho natin, mga kababayan, na nandyan ho, yung isa sa sumusuporta sa ating Pangulo, si Munting Tinig TV. Supporter po ng gobyerno ng Pilipinas yan at supporter po ng Pangulo Marcos. Kaya, paki-subscribe po, no? Paki-suportahan din po yung kanyang channel, mga kababayan. Tuloy natin, a threat is a threat, no matter what. Even if it's perceived be conditional. The intent is there. Nandoon talaga. Nandoon yung plano. The plan to kill the president was made in public. Kaya nga ho, mga kababayan no? Talagang napapaisip ako minsan, may mga side o may mga pagkatao ang Vice Presidente na kahit papaano, tingin ko mas matalino ako. Araw-araw ho, mga kababayan, ang mga vlogger na para ho kaming nag-ano dito, nagpe-press conference. Di ho ba? Press conference na wala kahit anong listahan o binabasa. Basta kung ano yung topic namin, rektahan po yan. Impromptu po namin bibigyan ng reaksyon yan. Tuloy, the plan to kill the president was made in public. And she uttered, no joke, not once nga naman, twice. Ibig sabihin, talagang sigurado ako, may inutusan ako. Si John Wick ang kinontak ni Sara Duterte, sabi ni Sir Ryan. But twice, what can be clear than that? Filipinos are not STUPID daw po. Totoo naman ho, mga kababayan. Totoo ho, mga bossing, no? Kaya lang, etong mga leader nila sa DDS, pinagmumuka tayong tanga, pinapaikot-ikot para lang masagip po si BP Sara. Ay, hindi pwede ho yan, mga kababayan. Lalo na po sa mamamayang Pilipino ngayon, na laging nakatutok sa social media para lang talaga malaman kung ano na ang galaw ng politika, para malaman kung saan napupunta yung mga pondo at budget, no? Ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Di ba? Kasi kaltas ng kaltas siya, buwan-buwan may kaltas sa kanilang sweldo. Buwan-buwan nagpupunta ka doon sa mga China Bank para magbayad. China Bank, hindi po yun kumbaga, alam ko doon lang nagbabayad ng mga tax. Okay, pero hindi po papuntang China yon. Tapos yung confidential fund, hindi man lang ipaliwanag.
hindi man lang harapin, mga bossing. Di ba? Merong mga katanungan na totoo ba tong mga ganito? Totoo ba tong mga safe house na ito na nagkakahalaga ng 250,000? O di ba? Sabi ni Cesar Maltizo, baka kilala ni Kernel Lachica ang assassin, Boss Mark. Ang tingin ko diyan ha, mga bossing, depende po base po doon sa sinasabi ni si Dado. Oh. Uubusin ko kayong lahat. Uubusin namin kayong lahat. Tingin ko si Dado mga kababayan with matching mura pa. Sabi ko nga doon sa ibang mga vlog natin, mga live natin, uubos ng tao to. Pikunin mo lang to, asarin mo lang to, takihin na sa puso ito O di ba? Ganyan mga DDS Kapag nakita nyo sa comment section, ay nako, ang tatapang ho niyan. No? Pero kapag nakaharap mo na, kagaya nung pananampal ni Baste Duterte na sinasabi niya, para daw po kay General Torre, hanggang ngayon po, boss, wala pa ho. Anong petsa na? Pasko na, nasa oblo na. Si Kibuloy. Wala pa din yung pananampal ni Baste Duterte. O di ho ba, mga kababayan? Puro ganyan lang ho, yung pag hahamon kay Kawaldi. Wala naman, hindi naman umaattend, di ba? Ganyan ho, mga kababayan. Sino pa yung may sasampal Si Bato de la Rosa. Sino yung gustong susuntukin daw? Si Kerwin Espinosa. Hanggang ngayon, wala pa din. Di ba, sabi ni Sir Rego Adventure, December 7, may prayer rally ang mga loyalista sa EDSA Shrine. Ay, kung nandyan ako sa Pilipinas, dadalo ako dyan. No? Ako, mga kababayan, dumadalo ho ako, pumupunta po ako doon sa mga rally ng ating Pangulo, lalo na po nung campaign rally niya. Dumadalo ako, pero hindi kasi ako yung vlogger na hawak ko yung cellphone ko tapos nakaganon ako sa tao. Talagang dito lang po ako nagbablog Tapos pag uwi ko ng bahay, sasabihin ko doon sa mga editor ko, ito yung thumbnail na gagawin natin, paki-edit, tapos ito yung mga re-reactionan ko. Ganun. Pero yung ginagawa ng mga vlogger nila, mga kababayan, mga boss, no, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na cellphone, hawak-hawak ng ganong isang vlogger. Tapos nag-aabang po ng kulay. Hindi po natin kasi ugali yun, mga kababayan. Pag dumalo ako doon sa mga rally na ganyan, campaign rally ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang ini-enjoy ko yung sitwasyon. Ini-enjoy ko kung ano yung mga nangyayari doon. Kapag sayawan, wag nyo akong asahan na sasayaw. kasi parehas pong kaliwa ang aking paa.